Tinira na namin ang primer yung gate. Ayan, kasi medyo kinakalawang na. Pero hindi pa tapos. Tatapusin pa yung bukas. Tapos, nakabit na yung roll-up. Pero wala pa yung pinakakaan. Tapos hindi pa natataas kasi tumatama dito yung angle bar dun sa baba. Ito naman sa loob, sinimulan ko ng takpan yung mga opening. So ito, saka ito, narawan ko na. Tapos meron pang isa, dalawa, tatlo, apat. Apat pa. So sobrang dali lang magtakip kasi may panabas tayo ng kahoy tsaka black screw na gamit natin kaya saglit lang. Kahit solo, kayang-kaya. Sa kisame hindi pa natin magawa eh. Kasi pag tinakpan natin agad yan, tapos hindi pa nagagawa yung bubong. Sayang lang pag umulan kasi tutulo na naman. Ayan, tulad yan, ang bulok na. Pag tinakpan mo ulit yan, tapos umulan, tumulo ulit yan, sayang lang yung pinantakip mo. Kaya mas maganda kung maayos mo na yung bubong, tsaka takpan yung kisame para solid. Well yun, roadblock namin ngayon yun sa bubong. Sana maayos na agad yung bubong para makapagpintura na kami dito. Ito, sasaraduhan din pala namin to. Kasi bibili na kami ng aircon. Nakala ko kasi hindi pa mag-aircon kaya open muna sana to para mag-electric pang kami. Papasok yung hangin. Bali, harangan ko yan. Ganito rin gagamitin ko. Metal studs. Okay, yun na lang. Bukas na ulit. So, update. Saraduhan na namin yung tatlo. So, masilya na lang yan. Sabay pintura. Ganun din dito. Sarado na rin. Tsaka ito. Tsaka yun. Dito, nalagyan na rin namin ng bintana. Teka, papakita ko sa labas. MVP oh. MVP. Ito na, naharangan ko na to. Kapagpakabit na rin kami ng salamin. So, ito na lang yung kulang. Mas makapal na plywood gagamitin ko para pag kinabitan ng aircon na magiging problema. So, pagtapos dyan, dito naman sa labas. Dito naman, okay na to. Tapos, lagyan na din namin ng barbed wire. Kaya napapakita ko sa inyo. Ayan. Ano, barbed wire. Safe na safe. Tapos na. Ito, kinabit oh, sablay. Ayan. Gusto rin lang may tukod. Ayan, roll up ay tukod. No, so, nasaraduhan na natin to. Masilya na lang kulang. Tapos yung roll up, okay na. Ayan, kahapon kasi baliguyan, natanggal. So ngayon, babawas-bawas tayong dumi. Malikabok. Ay. Tagal kong hindi nag-update. Busy ng sobra. Pero yun nga, sobrang dami lang natapos mula nung huling update ko. Ito, papakita ko sa inyo lahat ngayon para makasunod kayo. So yan, ito na yung mga wall, yung mga tinakpan namin. So, namasilihan na yan, okay na, pipinturahan na lang. Ganun din sa kabila, natakpan na, namasilihan na. Pati yung sa harapan, ganun din, masilyado na rin yung ibang part. Pero ano pa, lilihain. So, kanina nagtabas ako, nasaraduhan ko ng iba. Napakalaking tulong nitong power tool ko na to. Sobrang dami ko nang nagawang project gamit yan. Ayan natin sa bubong, akitin natin kung anong lagay. Ayan, napalitan. Pinalitan na yung bubong na yan kasi nga butas-butas na. Pati yung part na yun, pinalitan din. Dito sobrang daming butas dito sa part na to. Tapos dito, isang butas dyan, pinalitan na rin namin. So okay na. Red oxide na. Yan ako, so update ulit. Tapos na kami mag kupal. Yung mga namasilyahan na lagyan ng primer para kumapit yung pintura. Turo yan saan ng tropa ko eh. Si Master Painter Jerus. Nilagyan na namin ng primer. Medyo nilinis na rin namin yung flooring para pag nilagyan ng Davies na ang floor. Okay. Tapos ito pala. Bumili na ako ng hamba. Yan. Ito yung hamba. Pinto. 1 meter yung pinagawa ko kasi parang bitin kami sa 90 lang. Maganda kong 1 meter kasi nagpapasok kasi kami ng mga stocks, malalaking box. So pag maliit yung opening natin, medyo may hirapan tayo. Ang pinturang gagamitin namin, satin finish. Walang boysen eh. Ito, nipon ang gagamitin natin. I-testing natin to kung okay. Sana okay. Tapos sa bubong pala. Brook boys! Yan. Ayan yung roofing. Yo! So nasimulan na namin ng pintura. Eto, di pa to na anuan eh. Pero na-primeran ko na to eh. Tapos ito, ayan, ayun yung mga wall. Kaya nakikita nyo bakat pa yung ibang namasilyahan. Mas white talaga siya kasi galing to sa black eh. So hindi pa ganun nagsasarado. Kaya kung makikita nyo parang bakat pa rin yung mga guit-guit. Hindi siya nakakatakot. Oo, di ba? Ayos na. Ito
Ito hindi ko pa nasarahan kasi tinitignan ko yung bubong. Tapos dito naman, kinabit na namin yung hamba. Ito yung pintong ilalagay. Tapos mag-aabang kami ng pangbintana dito. Baka may isipan dyan eh. Hanggang ngayon, ayos na. Konti na lang. Makakalipat na. Ito na yung progress. Ano, sasaraduhan ko na to ngayon. Nakabit na yung hamba, nakabit na rin yung pinto, tapos may doorknob na rin. Onting-onti na lang. Ngayon, saraduhan natin to. Pakita ko sa inyo kung ano gagawin ko. Kaya kailanganin natin dyan is circular saw. Tapos itong drill. Okay, game. Namarkahan na natin. Ganun din dito. Kakat na lang natin yan para pag isinulpak natin, sakto na. Actual na yan, hindi ko na sinukat. Kumbaga, tinrate ko na lang ito. Ayos na. O, diba? Walang masyadong dugtungan. Pero pahirapan ni Kat. Hindi ko pa na-fix yun, oh. Mamaya fix ko yan. Natin, tignan natin sa labas. Ayos na, ayos. Nasaraduhan ko na to. Same pa rin dito, ganun pa rin. So, pipilitin ko na lang si bossing na lagyan to ng bintana kasi maganda eh. Ang pangat naman pag walang bintana. Close na close yung lugar. Diba? So, mas maganda kung may bintana na to. Tapos, linggo kasi ngayon eh, wala kami mabilihan ng materyales kasi sarado na yung hardware. Kaya half day lang muna kami. So, pero ang gagawin ko ngayon, pupunta kami sa mga depot. Maghanap kami ng pintura, ng floor coating at saka ilaw para kasi dilim. Ayan o, nadidiliman ako. Gusto ko yung mas maliwanag. Uwian na. Ayan o, so ngayon dadagdag tayo ng ilaw kasi medyo madilim eh. 6 tong binili namin, ilalagay ko. Babasagin pala to, kaya kailangan ingatan. Sabi nung dicer, mas maliwanag daw to dun sa binili na una eh. Pero malalaman natin mamaya. Kakabit ko muna. Iba yung brand na nakakabit doon ngayon eh. Gagawin ko pag dudugtungin ko na lang yung dalawa. Pwede naman siyang magdugtong, gagamit lang tayo